Eto, makinig mga Pag-ibig members. Marami kasi ang mga nagtatanong, no, bakit daw hindi na-approve ang kanilang Pag-ibig Safe Loan na? Well, ano nga ba ang mga dahilan? Yan ang ating bibigyang pansin sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa ating YouTube channel at welcome dito sa ating Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, eto no, dahil ang Pag-ibig po ay naglunsad kamakailan sa tinatawag nating safe loan na or special assistance for financial emergencies. Yan po yung safe loan ni Pag-ibig, no? Up to 10,000 pesos ang maaari nyo pong mahiram, mga ka-vlogs, no? Maximum po yung 10,000 pesos. Depende kasi sa inyong contribution nito, sa laki ng contribution at sa haba ng contribution. Basta ang maximum is 10,000 pesos. At yan nga po ay nag-umpisa na pwedeng ma-avail. Well, in fact, marami na po ang naka-avail dito at approve na ang kanilang Pag-ibig Safe Loan. However, no, sa kabilang dako, marami naman ang mga nagrereklamo dahil bakit hindi sila na-approve, no, yung kanilang Pag-ibig Safe Loan na declined, hindi na aprubahan. Well, ano-ano nga ba ang mga dahilan? Bakit kaya yung iba approve, yung iba disapprove? Well, pag-uusapan natin itong mga dahilan sa disapprove, no? Bakit hindi kayo naka-avail sa 10,000 pesos na maximum safe loan ni Pag-ibig? Well, balikan lang natin yung criteria, no? Or eligibility natin, no? Yung batayan para maka-avail sa Pag-ibig Safe Loan. Ang sinasabi kasi sa criteria para sa safe loan ni Pag-ibig, una, dapat meron po tayong at least 12 months na contribution kay Pag-ibig. So that is equivalent to 1 year contribution. Well, para sa mga local employed, no, or local Pag-ibig members na nasa Pilipinas lang, within 1 year, dapat meron tayong active na contribution, at least 1 month contribution. Kung ikaw naman po ay OFW, at least meron kang 12 months active contribution kay Pag-ibig, mga ka-vlogs. So yun yung unang criteria, at least 12 months cumulative Pag-ibig contributions. So yun po yung pinakabatayan ni Pag-ibig para kayo ay kwalipikado at ma-approve sa Pag-ibig Safe Loan. So hanggang 10,000 pesos po yan. Well, marami din po ang nagtatanong kung pwede bang mag-avail, yung nag-avail ng NPL or multi-purpose loan kay Pag-ibig. Yes, maaari pa rin pong mag-avail sa safe loan kahit na meron kang existing na NPL or multi-purpose loan kay Pag-ibig. Pwede po yan. Pero may mga criteria lang din po tayo dapat na makuha or sundin, no, mga ka-vlogs, para tayo maging kwalipikado. So, ang Pag-ibig Safe Loan, ulitin ko, this is hanggang 10,000 pesos ang maaaring makuha, no? And then, ang interest nito per annum or per year is nasa 5.95% lamang. So, ang liit, mga ka-vlogs, no? Per annum ito, per year, 5.95% lamang. Unlike sa mga 5-6 or lending institution na ang tataas ng interest, tapos meron pang collateral na ATM, no? And then ang ating pagbabayad niyan, marami tayong options, no? Pwedeng bayaran within 1 year, 2 years, or 3 years. Kayo na dapat mamili, mga ka-vlog. So, paano mag-apply? Punta lamang po kayo sa virtual Pag-ibig portal ninyo. I-apply nyo lamang po ang loan, no? Hanapin nyo ang safe loan para kayo maka-apply at sundan nyo lang yung mga step-by-step process, okay? Kung kwalipikado kayo. Importante talaga, bago kayo mag-apply, siguraduhin na active ang contribution at umabot kayo ng at least 12 months Pag-ibig contributions. So, yun yung dahilan bakit may mga disapproval or hindi natanggap sa Pag-ibig Safe Loan. And then, baka po, meron kayong existing na multi-purpose loan or NPL na malaki pa ang balanse, isa din po yan sa factor bakit tayo hindi ma-approve sa Pag-ibig Safe Loan. Dapat tandaan nyo yan, mga ka-vlogs. Kaya ano po yung comment at reaction sa balitang ito, ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Then, nais ko rin itanong, no, sino sa inyo dito ang mga nakaranas ng disapproval
no, sa inyong Pag-ibig Safe Loan? Meron po ba? At sino ang na-approve? Magkano? I-comment nyo nga sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.